Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing restoration ng Intendencia Building. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, February 27, 2026. Ayan po ang pinaka main entrance ng Intendencia Building. Magkakaroon po yan ng dalawang atrium po sa gitna. Kaya makikita nga po natin dito sa baba na parang walang roofings. Pero guys, meron na po siya. Hindi kasi po makikita ang roofings pag nasa baba po tayo. Hindi po umbrella type ang roofings niya. For your information guys, ang Intendencia Building ay nire-restore po siya as National Archives of the Philippines. Construction started December 1, 2022. Target date of completion May 28, 2024. Ang contractor naman po ng restoration, 401 Development and Construction Corporation. Ang cost po ng project na to ay 17,359,888.08. Fund source JAA 2023. Brief description of project: demolition works, architectural works, metal, masonry, finishing, roofings, structural works, concrete slab, concrete stair, grouting of old walls. February 2026 na po ngayon guys, no? Pero hindi pa rin po natatapos ang restoration ng Intendencia Building. Marami nga pong nagsasabi based on sa comments na matagal na nga daw po ito at hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos. Ito naman po ang Plaza Mexico, katapat lang po mismo ng Intendencia Building. Ayan naman po ang the iconic Binondo Intramuros Bridge. At ayan po ang kahabaan ng Pasig River Esplanade. Time check 4 PM local time. Kaya mainit pa nga po. Doon naman po ay papuntang Fort Santiago. At doon naman po na side ang Pasig River Esplanade Phase 2, Phase 1, and Phase 4. Doon lang po dire-diretso. Kaya napakaganda po at kung matapos na po yung ongoing restoration ng Intendencia Building, kasi isa po ito sa attraction dito sa Pasig River Esplanade. Kasi dahil po sa kanyang napakagandang design, yan po ay neoclassical or symmetrical architecture. Kaya napakaganda po niya kung matatapos na po. Dito po dumadaan ang mga jeep na may signboard South Pier 15 at Intramuros. Ayan. Kung magko-commute po kayo, let's say galing po kayo ng Recto, wala pong problema. Marami pong mga jeep papunta po dito sa Intramuros, or kung mamasyal po kayo ng Pasig River Esplanade. Madadaanan din po ang post office building.
Ito po yung kahabaan ng Magallanes Street. Palabas po yan ng Loton at iba pang mga lugar. Ayan naman po sa harapan natin ang Bureau of Immigration. Ang likod po niyan ay Pasig River Esplanade. At ayan lang po ang ongoing restoration ng Intendencia Building. Ito po yung kahabaan ng Moralia Street na kung saan makikita po ang Letran, Lyceum of the Philippines University at Mapua University. Marami naman po tayong makikitang mga workers na sa loob po sila nagtatrabaho. Ito po ay palabas papuntang Soriano Avenue, yung main road po ng Intramuros. Dito na po tayo mismo sa Plaza España. Ayan lang po ang Intendencia Building. Marami nga pong nagsasabi na sana ma-rehabilitate din po itong Plaza España. Sa ngayon po wala pa naman po ako nakikita dito na may rehabilitation. Same as before pa rin po. Napakaliit lang po ng Plaza España. Ayan po sa tapat natin ang BF Condominium. Nandyan lang po sa bandang-unahan ang BIR office. Yan po ay Solana Street. Ayan po ang the former site of Santo Domingo Church. At ngayon nga po ay DTI building na. Ang Santo Domingo Church naman po ay nandoon na po, nilipat sa Quezon City. Ito naman po ang Binondo Intramuros Bridge. Ayan naman po ang Jollibee, ang pinakamalapit sa Pasig River Esplanade. Diyan lang po sa bandang unahan natin ang Pasig River Esplanade. Yan naman po ang BF Condominium, katabi lang po ng Bureau of the Treasury Building. Yung sa tapat naman po natin na building ay Bureau of the Treasury.
Ito po yung kahabaan ng Cabildo Street. Ayan lang po ang Manila Cathedral at Plaza Roma. At ito naman po ang kahabaan ng Soriano Avenue. Palabas po ito papuntang Pier, Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Yan po sa bandang dulo natin ang Fort Santiago. Napakalapit lang po dito. Walking distance lang po. Yan, makikita po natin dito na marami pa rin po talagang mga spaghetti wires. Sana nga po guys, no, mabaon na po nila ito sa underground para maganda, malinis at organized tingnan. Kasi ang Soriano Avenue po, ito po yung pinaka main road dito po sa Intramuros. Ang dami pong pwedeng kainan nyo po dito. Ayan, may Greenwich, Chowking, KFC, Jollibee at iba pa. Nandito na po tayo guys sa Plaza Roma at Manila Cathedral sa harapan po natin. Marami nga pong nagko-comment sa previous video natin na sana ma-rehabilitate at gawing world class park ang Plaza Roma kasi dito po ang pinaka-sentro ng Intramuros at nakaharap lang po siya sa Manila Cathedral. Marami din pong mga kalesa dito nag-aantay ng mga passengers. Ang rate po ng kalesa for regular passengers ay 1,000 pesos per hour at 800 pesos naman po para sa mga senior citizen, PWD and student. Ayan lang po ang Plaza Mexico at Pasig River Esplanade. Maganda po sana guys, no, lahat ng mga sinaunang building ay mali-restore na po lahat, katulad po nitong Intendencia Building. Yun na lang guys, wala pa po tayong idea kung kailan po ito matatapos ang restoration kasi ilang years na nga po ito, hindi pa rin po siya tapos. Ayan po guys, oh, sa mga nagtatanong po kung meron na po siyang roofings, meron na po. At hindi pa po siya kumpleto. May mga trusses na rin po.
Sa mga nagtatanong po ng parking, marami po pwede kayong pagparkingan. Ayan po sa harapan natin ang Maestranza. Ginawa po nilang parking yan ngayon. At ito po yung kahabaan ng phase 3. Time check, 4:30 PM local time. Medyo mainit pa nga po. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing restoration ng Intendencia Building, Intramuros, Manila as of today, February 27, 2026. Maraming salamat po sa patuloy ng suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.